Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin na ating blood preacher, Brother Bong Biong. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating sa aking co-preacher, Brother Greg Escriñas. Purihin po natin mga Panginoon, mga minamahal, bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa na pa mga tayo muna pa magbukas sa panalangin upang tayo po samahan ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Kami po ay nagpupulit at papasalamat o Diyos muli sa pribileyo pinagkaloob mo sa amin sa mga oras na ito. Sa kalayaan namin patuloy po ay nakapagpupuli sa iyo, napapagsasamba sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po Diyos, higit sa lahat sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, sa iyo matamis sa presensya, mahal na Panginoon. At salamat din po Diyos sa iyong mga salita patuloy na napakinggan sa mga oras na ito. Tulungan po yung balingkod sapagkat sa sa akin wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking bibig, maging daluyan po palang espiritual, pagkain po ng aming mga nagugutom na kaluluwa, Diyos. At minsan na pa ako patuloy pagbaba, humingi ng kapatawaran sa aking pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Diyos. Sa bawat panalangin ng beloved pastor sa Dalmeda, mahal na Panginoon, sama-sama po namin sinasaway. Lahat po nagawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Temos mabilip and down, we call the darkness, kasal. In Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God. At habang inahanda po natin mga minamahal ko yung ating unang talata, babasahin dito po sa aklat po ng mga nagaunang Korinto 12, talata 24, at italo natin sa 27. Ako muna po yan, nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, mataas sa pagluwalhati, pagdagila po at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po ay nagpapaabot po ng dobling paggalang at pag-respeto sa ating beloved pastor, Wilson Dalmeda, the entire prophet of a loving God. Maging sa lahat po ng kailang mga anak, Dalmeda children, Dalmeda family, grandchildren, at sa patuloy po natin pag-alala sa magitong aturo po natin, dearly beloved son pastor, din na si Almeda, our beloved Mama Dear, at ang magandang gabi, hating gabi sa lahat po natin mga beloved workers, sa lahat po natin mga beloved preacher, sa pamumuna po nating ordained preacher, Brother Boy Galuya, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga awit, panunugtog, maging sa ating live webcast sa mga oras na ito na minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayang Dagat, na patuloy po lumantabay sa gawain natin mahal na Panginoon. Ang lahat ng mataas sa puri, pagtakila, pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen? Tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat nagsabi ng praise the Lord. It's such a blessing para sa atin, mga minamahal ko, na tayo po'y madalaw ng isa sa mga anak ng ating beloved pastor. Amen? Ito isang dakilang pagpapala para sa atin, mga minamahal ko, sapagkat tunay lamang po, mga minamahal ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na nagmamahal at umiibig sa atin. Sapagkat kapag ating nakakasama at nakakapiling ang mga beloved children, ang anak ng ating beloved pastor, ay para na rin natin kasama ang ating beloved pastor. Amen? Iba say, praise the Lord. Kaya basa natin ang mga minamahal na Biblia, buksan natin ating mga Biblia dito po sa unang Korinto 12, 24 at italo natin sa 27. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 12, talatang 24, talon sa 27. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Dadapot hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan. 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Amen. Amen. Iba say, praise the Lord. Sa binasa natin talata, mga minamahal ko, sabi rito, now ye are the body of Christ and members in particular. Kayo nga ang katawan ni Kristo, ang bawat isa ay sama-samang mga sangkap. Amen? Tayo po'y katawan ni Kristo, ng bawat isa ay sama-samang sangkap ayon sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsabi ng praise the Lord. Sabi ng binasa natin mga minamahal sa talatang 24, yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yung sangkap na may kakulangan. No? Ang katawan na kung saan, mga minamahal ko,
na bahagi, tayo po yung tinutukoy na katawan ni Kristo. Bilang sangkap ng katawan ni Kristo, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, praise God, na yamang ang mga sangkap nating magaganda. Ibig sabihin, mga minamahal ko, yamang tayo mga sangkap ng katawan ni Kristo ay magaganda. Ano pong ibig sabihin ito, mga minamahal ko? Ibig sabihin, sapagkat tayo po nilinis ng ating mahal na Panginoon. Pinatawad ang ating mga kasalanan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Hinugasan tayo ng banal na dugo ni Kristo. Kaya sabi rito, yamang tayo mga sangkap ng katawan ni Kristo ay magaganda. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ngunit may kakulangan. Sa binasa natin talata, mga minamahal ko, yamang sangkat, sabi rito, yamang sangkap ng katawan ni Kristo ay may kakulangan. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko, may kapintasan pa. Yung katawang tinutukoy po dyan, ang katawan ng bahagi ng katawan ni Kristo, ang iglesia ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, yamang sangkap na may kakulangan. Bagamat sinabi rito, yamang tayo mga sangkap ng katawan ni Kristo ay magaganda, sapagkat tayo po nilinis na. Pinatawad na tayo sa ating mga pagkakasala. Amen? Yung kasalanan natin noon, mga minamahal ko, ay kinalimutan na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat tayo po'y binili sa halaga, hindi sa pamagitan ng ginto't pilak, kundi sa napakahalagang dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ibig sabihin, hinugasan na tayo, binala na tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit sabi ng huling sentence, mga minamahal ko, yamang sangkap na may kakulangan. Ibig sabihin, praise God, may kapintasan pa ang bawat isa. Amen? Subalit sabi rito, subalit hinusay ng Diyos ang katawan na lalong binigyan ng lalong saganang puri. At pagsabi ng praise the Lord. No? Bagamat may kakulangan, may kapintasan, mga minamahal ko, ang katawan na tinutukoy po dyan, tayo po na iglesia ng ating mahal na Panginoon bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Bagamat, mga minamahal, tayo po may kakulangan, subalit hinugasan ng Diyos ang katawan, sabi rito, nang lalong binigyan, mga minamahal, sabi ito, hinusay ng Diyos ang katawan na lalong binigyan ng lalong saganang puri. No? Sabi rito, hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri ang sangkap na dati ay may kakulangan. Ngayon ay may kakulangan. Sapagkat, mga minamahal ko, ang katawang tinutukoy po dyan, yung iglesia ng ating mahal na Panginoon na sinasabi ng Biblia, upang iglesia ni Kristo, na siyang katawan ni Kristo, mga minamahal ko, ay maiharap po niya na walang kapintasan. Amen? Kundi nararapat maging banal, walang dungis o kulubot sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ng Diyos, mga minamahal. Sabi ng Efeso 5, ang talatay 27. Basahin po natin. Dito po sa Efeso Kapitulo 5, talatang 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. 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 Yan po yung tinutukoy ng Biblia, mga minamahal, sa unang Korinto, na bagamat may kapintasan, bagamat may kakulangan, sabi ng Biblia, yamang tayo po ay mga sakap ng katawan ni Kristo na magaganda, sapagkat tayo po'y binihisan, tayo po, mga minamahal, hinugasan, pinatawad ang ating kasalanan, mga minamahal ko, subalit may kakulangan. Ibig sabihin, may kapintasan pa, mga minamahal ko. Subalit, hinusay ng Diyos ang katawang ito, na lalong binigyan ng lalong saganang puri, upang ang iglesia na siyang katawan ni Kristo, sabi na binasa natin, mga minamahal ko, ito po'y maiharap sa kanyang sarili, na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o namang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Iba say, praise the Lord. At ang tanging makapagdudugtong po lamang, mga minamahal ko, praise God, sa sangkap ng katawan ni Kristo, sabi ng Biblia, ay ang pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Amen. Yan po lamang ang tanging makapagdudugtong, praise God, sa bawat sangkap ng katawan ni Kristo, mga minamahal ko, ay ang pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Amen.
Sabi rito, upang manatili sa bawat isa na siyang sangkap ng katawan ni Kristo, na bilang tali ng kasakdalan, sabi ng Biblia, dapat ay manahan sa ating sagana ang mga salita ni Kristo. At pagsabi ng praise the Lord, manahan nawang sagana sa atin, sapagkat ang nagdudugtong lamang mga minamahal ko, praise God, upang ang bawat sangkap ng katawan ni Kristo, mga minamahal ko, ay ang pag-ibig. Pag-ibig na santali ng kasakdalan. Praise God, upang manatili po ito, mga minamahal ko, kinakailangan manahan nawang sagana sa ating palagi ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ng Diyos, mga minamahal ko. Basahin po natin, mga minamahal ko, sa Colossians chapter 3 verse 14 hanggang 16 po. Dito po sa Colossus, chapter 3, verse 14 up to 16. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo magturuan at magpapaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po lamang, mga minamahal kong tanging makapagdudugtong. Praise God. Sa bawat sangkap ng katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo, tayo po yun, individual. Amen. We are the temple of the living God. Tayo po tinutukoy ng Biblia, mga minamahal ko, na iglesia ng Diyos, katawan ni Kristo, mga minamahal ko, na kinakailangan maiharap na walang kapintasan. Kundi ito po yung magiging banal, walang dungis o kulubot man. Kaya nga, ang tanging makapagdudugtong lamang, mga minamahal ko, praise God, upang manatili, mga minamahal ko, ang mga sangkap ng katawan ni Kristo ay ang pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kaya sabi nito, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Sabi nito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo magturuan at magpalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo sa biyaya. Sabi ito, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Iba say praise the Lord. Inakailangan, mga minamahal ko, manahan sa ating sagana ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, let the word of Christ will it. Ito'y manahan sa atin, mga minamahal ko. Sapagkat ito po ang salita ng Diyos, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos ay sakdal. Ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ay garantisadong nakapagpaparunong. Amen. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sapagkat ang kanyang tuntunin ay matuwid at nakapagpapagalak sa puso ng bawat isa. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan manahan palagi sa atin ang mga salita ni Kristo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po'y sakdal. Ang salita ng Diyos, ito po'y garantisadong nagpaparunong. Amen. Ang salita ng Diyos, mga naman sa pinito, sapagkat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga tuntunin ay matuwid. At ang salita ng Diyos ay nagpapagalak sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan manahan sa atin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat, sabi ng Biblia, yamang tayo mga sangkap ng katawan ni Kristo na magaganda, sapagkat tayo po'y hinugasan na ng banal na dugo ni Kristo. Yung ating kasalanan na dapat ay, yung kasalanan natin na walang kapatawaran, for the wages of sin is death, ang kasalanan natin ang kabayaran ay kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo po ay tinubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos.
Subalit sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, sabi nga ng Biblia, bilang katawan. Sabi ng Biblia, yamang tayo mga katawan, sangkap ng katawan ni Kristo. Mayroon pang kakulangan, may kapintasan pa rin, sapagkat we are going to perfection. Amen. Ngunit sabi ng Biblia, mga mahal, sabi nito, subalit hinusay ng Diyos ang katawang ito, na lalong binigyan na lalong saganang puri, upang ang katawang ito ay maiharap na walang kapintasan, walang kulubot. Amen. Iba say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, let the word of Christ dwell in you. Kinakailangan manahan sa ating palagi ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sapagkat ang salita ng Diyos ay sakdal. Ang salita ng Diyos ay garantisado nagpaparulong. Ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ito po ay nagbibigay sa atin ng totoong kagalakan. Amen? Ay pag wala sa iyong salita ng ating mahal na Panginoon, malayo sa iyong salita ng Diyos, ay malayo sa iyong kagalakan. Galit at puot ang palagi nasa puso mo. Amen? Kaya sabi dito, basahin po natin dito po sa Psalms, chapter 19, verse 7 up to 8. Sa aklat ng mga awit, 19, talatang 7 at 8. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapantas sa hangal. 8. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos kung bakit kinakailangan manahan sa ating palagi ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapantas sa mga hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon dalisay na nagpapaliwanag ng ating po mga mata. Amen? At magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, huwag dapat mahiwalay ang mga salita ng Diyos sa ating mga sarili. Amen? Huwag mahiwalay ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. Sapagkat ito po, mga minamahal ko, ang salita ng Diyos, ito po ang makapagpapasakdal sa atin. Kasi may kakulangan pa tayo. May kapintasan pa tayo. Pero kapag nasa atin ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapasakdal sa atin. Amen? Ito po ang nagtuturo sa atin. Ito po ang nagtutuwid sa atin upang tayo po'y maging sakdal, maging maihanda ng Diyos na walang kapintasan, walang kulubot, banal, naharap sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, hindi dapat mahiwalay sa atin ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ito po ang makapagpapasakdal sa atin. Ito po ang makapagpapaginhawa ng ating po mga lakad. Amen? Sa salita ng Diyos, mga minamahal ko, dito po tayo magtatamo ng walang hanggang kawakasan. At pagsabi ng praise the Lord, dito po tayo magtatamo, mga minamahal ko, ng mabuting kawakasan. Kapag nasa atin po ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nararapat na sinabi ng Biblia na manahan sa ating palagi ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang katawan, mga minamahal ko, bilang the body of Christ. Sapagkat kapag tayo hiwalay sa salita ng Diyos, hindi ka kailanman magiging bahagi ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katawan ni Kristo ay banal, at isa tayo, mga minamahal ko, sapagkat we are the temple of the living God. The body of Christ is holy, banal. Nagiging banal tayo, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging ganap tayo, nagiging dalisay tayo, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi, mga minamahal ko, huwag mahiwalay ang salita ng Diyos sa ating po mga sarili. Lahat pagsabi ng praise the Lord, sapagkat ito po ang makapagpapasakdal sa atin. Hindi tayo magiging ganap, hindi tayo magiging sakdal kapag ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ay pumapasok lamang sa ating tenga at lumalabas sa kabila. Dapat ang salita ng Diyos, pag pumasok sa ating tenga, diretso sa ating puso upang ito po ay may pamuhay natin
At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat bilang tao, mga minamahal ko, sabi nga binasa natin, mga minamahal sa unang Korinto, may kakulangan pa tayo. Subalit, mga minamahal ko, hinusay ng Diyos ang katawang ito, lalong binigyan ng lalong saganang puri upang tayo po'y maging sakdal, walang kapintasan sa kanyang muling pagparito sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng aklat po ng Josue, basahin po natin 1:8, praise the Lord. Dito po sa Josue, Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mayuhiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Malapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang aklat na ito, sabi ng ating mahal na Panginoon, praise God, narito ang kautusan ng Diyos. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayin araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagay iyong paginawain ng iyong lakad, kung magkagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ito po ang makapagpapaginhawa ng ating lakad. Amen. Amen. Lalakad tayo, mga minamahal ko, na mapayapa tayo. Praise God, walang galit, walang puot. Mga minamahal ko, di mapayapa, sapagkat sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay sakdal. Amen. Nakapagpapagalak sa puso ng bawat isa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, kung ating iingatan ang kanyang mga salita, kung magkagay iyong paginawain ng iyong lakad, at kung magkagay magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Kaya nga, sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, na manahan palagi sa atin ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kasi yung salita ng Diyos, dito tayo magiging marunong. Amen. Dito tayong tuturuan ng ating mahal na Panginoon. Dito natin malalaman lahat ng mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Dito natin, mga minamahal ko, malalaman ang lahat ng kahusayan ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Dito natin malalaman na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuting Diyos. Napakabait na Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon ng bawat isa sa atin ay malaglag sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dito tayo hinuhusay, dito tayo dililinis, dinadalisay, upang tayo po'y maiharap na walang kapintasan, perpekto at banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang nalalapit na pagparito sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen. Bilang body of Christ, mga minamahal ko, bilang katawan ni Kristo, sabi ng Biblia, ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasumpong niyaon. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 39, ang makasumpong ng kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasumpong niyaon. Ibig sabihin, ang buhay natin ay nakalaan na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, ang ginagawa na lamang natin paglilingkod sa panahong ito, mga minamahal ko, ay pagmamatuwid sa harap ng ating dakilang Diyos upang huwag tayo mapintasan sa kanyang nalalapit na pagparito. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal ko. Bless tayong lahat, mga minamahal, sapagkat isa tayo sa nadalaw ng ating, isa sa mga anak ng ating beloved pastor. Naturuan tayo, mga minamahal ko, na napakahalaga na huwag natin tignan ang bawat isa, ang kapintasan ng bawat isa, ang tignan natin ang kabutihan palagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siya ang makapagtatapos ng ating mga pananampalataya. Sa Kanya lamang tayo, mga minamahal ko, magbibigay ng tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, ang makasumpo ng kanyang buhay ay mawawala nito bilang body of Christ. Ngunit, kung ikaw ay mawalan ng buhay dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ikaw ay makasumpong sa Kanya ng walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, lahat ng bagay ay ibinibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kumbaga, isinuko na natin ang lahat sa Diyos eh. Wala na tayong kailangan pa. Ang kailangan na lamang natin, mga minamahal ko, yung tayo ay laging pakasakdalin. Sa panahong ito, mga minamahal ko, yun na lang ang tayong nating inaasam, na lagi tayong panghawakan, perpektuhin, linisin, dalisayin, upang tayo maging karapat-dapat
sa kanyang nalalapit na pagparito. Napakalapit na po na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat nakikita na natin mga palatandaan. Lahat ng sinasabi ng Biblia nangyari na. Isa na lamang hindi nangyayari. Yung kunin ng Diyos ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung rapture, yung mga banal. At ang tanging, sabi nga ng ating beloved Ted, mga minamahal ko, ang makarinig lamang ng pakakak ng Diyos, yung mga may init, yung mga tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero yung hindi mga may init, praise God, yung mga malamig pa sa ilong ng pusa, ayan yung hindi makarinig ng pakakak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung mga may init, yung laging on fire sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sila ang makakarinig ng pagtunog ng trompeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po umawi, tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. Awitin po natin yung I give myself away. Praise the Lord. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place it in your hands. I give myself away. Magpuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang buhay natin I give myself ay away ibinibigay natin palagi sa ating so Panginoon. you can use Sapagkat ang me. buhay natin nakalaan sa Give Diyos myself away. bilang body of Christ, bilang katawan ni Kristo. Panginoon. I give myself away Hallelujah, hallelujah. so you can use me. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Yes. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you.
To you I belong. I give myself, I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself to you. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Purihin ng Diyos. Lagi natin tandaan mga minamahal ko. Bilang mga mananampalataya ng ating malapay na bilang kinatawan ni Kristo, manahan nawang sagana sa ating palagi ang mga salita ng ating harapan. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ito po ang magdudugtong sa bawat sangkap na katawan ni Kristo ay ang pag-ibig na siyang tali ng siyang kasakdalan. Pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan po lamang ang makapagdudugtong, praise God, sa bawat sangkap na katawan ni Kristo. Kaya kinakailangan manahan palagi sa atin ang mga salita ng ating pinakamamahal. Huwag mahiwalay, sapagkat ito po ang magpapasakdal sa atin. Ito po lamang ang makapagpapaginhawa ng ating mga lakad. At sa salita lamang ng Diyos tayo magtatamo ng mabuting kawakasan. Purihin po natin ang ating pinakamamahal. Tayo manalangin mga minamahal sa ating pangailangan. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti sa atin, kaya naman hindi tayo iniiwan ng ating mahal na Panginoon. Alam lahat ng Diyos ang lahat ng ating mga karangan sa buhay. Ano man ang ating mga pangailangan sa oras na ito, idalangin natin sa ating mahal na Panginoon na tayo ito'y patuloy na palaguin, palakasin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Alisin ang lahat ng mga kapintasan. Alisin ang lahat ng mga kulubot. Hallelujah! Upang tayo maging handa sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nasa panahon ng huling kapanahunan. The perilous time, ang panahon natin ngayon ay napakadelikado. Kung hindi tayo magpapakasiguro sa ating kaligtasan, isa tayo sa madadaya ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tanging salita lamang ng Diyos, ang tanging natin magiging sandata. Ito lamang ang tanging natin mapapangahawakan. Kapag nasa atin ang salita ng Diyos, magkaroon tayo ng tunay na kagalakan sa puso ng bawat isa. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ay manalangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami patuloy na nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Diyos. Patid mo ang kalagayan ng aming buhay paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man ang aming mga kapintasan, alisin mo, mahal na Panginoon, ano man po mga bagay na nakakadlang upang kami, hallelujah, hindi makapagbigay sa iyo ng tamang paglilingkod sa iyo. Alisin mo po, mahal na Panginoon. Kung hindi pagkuso, Diyos, ituwid mo kami sa lahat ng paraan ng aming pagpumuhay, O Diyos. Gawin mo kami sakdal palagi, O Diyos. Ihanda mo kami sa iyo na lalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon.
Pagpalay mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, bigyan mo kami lagi ng kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Sumaamin ka po, mahal na pinabuti mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng bawat problema ng Diyos, ipagkalim mo po, mahal na Panginoon. Sa pangulat panalangin namin, beloved Pastor Wilson Almeida, buong pananampalataya namin inaangkin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, amen and amen. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating katawan, sa ating ulo, ang isang kabilagay po sa ating katawan na may karamdaman. Bawat karamdaman, bigkasin po natin. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay taas po natin, mga minamahal ko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Sa pangulat panalangin namin, beloved Pastor Wilson Almeida, malapit sa oras na ito. Sama-sama po namin sinasaway lahat po ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Demonyo mga karamdaman, lugay, diabetes, cancer, aspa, sakit sa puso, lugay, karamdaman. Magsilayas kayo sa pangalan ng Jesus. Kasot, kasot, in the mighty name of Jesus. Problem is all by His begun. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. At sa pagkakataong ito, tayo pitatalon. At tayo po sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Beses, mga minamahal, wala po magbibiro. Sabay-sabay po tayo. Kung lakas natin isigaw ng hallelujah, praise the Lord in jump 3 times, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakilang biyaya at pagpapala na ating pinagkaloob ng Diyos sa atin sa oras na ito, mga minamahal ko. Praise God. At tayo po'y tuloy-tuloy pa, mga minamahal. God bless you po. We love you the Lord. Father Jesus loves you more. At narito po ang ating beloved preacher.